I-play po natin video ni Pastor Jam na sinasabi nga niya na medyo talaga, perwisyo, wala ibang word, wala namang ibang word na na puwedeng i-ano mo dito, i-connect mo o sabihin mo dito kay, Kulaong kung hindi perwisyong totoo talaga. Yun talaga yung pinakatamang word, wala nang mas aakma pa na word dito kay Kulaong kung hindi perwisyo sa pamilya, perwisyo sa mga nakakasama sa buhay, perwisyo sa mga nakapaligid na tao at perwisyo po sa mismong mga kapatid at magulang si Kulaong. Ito po yung video ni Pastor Jam. Tignan natin kung baka sobrang lakas Kahit ka sa negosyo apektado kasi lalo na pag nalaman na kapatid ka ni Kulaong, ayun, kapatid ka ng, ay kapatid yan ni Kulaong kapatid yan ng scammer So, buhay niya yan. Sabi nga ang lahat naman ng bagay may ending, may katapusan. Kung ano man yung kahinatnan ng mga pinaggagawa niya, at in the end, harapin niya yan. Kumbaga kami napagod na rin kami napagod na kaming lahat na madamay dahil nga sa pangalang Bitbit. Kumbaga napagod na rin kami. Pero okay lang yun, that's life. Kaya na sinabi ko kanina, dahil lang sa iisang taong gumawa ng hindi maganda, damay lahat. Parang sa community yan. No, kaya nga pag sinabi, pag may bulok na isang kamatis, halos dinadamay na lahat. Ganun din sa amin dahil may bulok na system, may bulok na pamumuhay, pakiramdam ng tao o iisipin. May bulok na tao. May bulok na tao kaya nadadamay po ang mga matitinong tao katulad ni Pastor Jam. Napilit na mga binabago ang kanyang buhay, pilit na tinutuwid ang daan na kanyang tatahakin. Kaya lang, syempre, kapag po nabanggit na, syempre, ikaw ba naman, maging dala-dala mo yung mukhang Kulaong, di ba? Hawig na hawig kahit na hindi kilala si Kulaong, kahit na hindi ganong kilala na yung sa personal si Kulaong, pag nakita, di ba ikaw yung ikaw yung kapatid nung nung scammer. Yung si Francis Lay Marcos, yung nagpapanggap na Marcos, di ba ikaw yun? Oh. Di ba ang kasi dala-dala ni Pastor Jam yung mukhang Kulaong. Pero kahit na kamukha niya si Kulaong, kagandahan naman nun, si Pastor Jam ay meron pong sariling pinagkakaabalahan na buhay. At siya po ay hindi po nambubudol. Yun ang importante. Lumalaban ng pata si Pastor Jam. Kaya lang talagang may dalang perwisyo dahil nga po yung kanyang muka ay hindi po nalalayo kay Kulaong. Hindi pa kami nagkikita ng personal, pero yung pong mga nakakita ng personal kay Pastor Jam like si AC, si Tol AC, si JC. Si Tol JC ng Brown Squad, si Papa Bear, sila Delikado Uno. Sila yung mga nagsasabi na kamukha talaga ni Kulaong si Pastor Jam. Hindi daw po maikakaila na magkapatid talaga. Kaya, 'di ba? Yun ngang yun ngang ikaw ay madikit lang kay Kulaong katulad nito talaga naman na si Alex Pabella ngayon ay nasisira. O kumbaga parang nagse-self-destruct nga dahil nga po siya mismo ang nakikipaglapit dito kay Kulaong, 'di ba? Kumbaga na natin to na lahat ng madikit kay Kulaong magmumukhang masamang tao kahit hindi. Kasi si Alex Pabella
pag nakita natin yung kanyang page na ang pangalan Boyong the Explorer, marami siyang ginagawa doon na pagtulong. Pero kahit ganun pa kadami ang kanyang ginagawang pagtulong, walang dating. Hindi siya mukhang mabuting tao. Bakit? Nakadikit siya kay Kulaong. So, ang tingin natin doon sa ginagawa na yon ni Alex Skywalker ay pagpapanggap. Bakit? Nakadikit siya kay Kulaong eh. So hindi ito purong pagtulong talaga ang magiging tingin natin. 'Di ba? Kaya po parang ang nangyayari, talagang nasisira ang pangalan ni Alex Pabella. So si Alex Pabella nga nasisira ang pangalan, hindi naman kaano-ano o hindi naman kapamilya ni Kulaong. What more pa kaya? Etong ikaw kamukha mo si Kulaong at ikay na kikilala na kapatid mo si Kulaong. Yan ba'y hindi ka ba talaga masisira, 'di ba? Diyan pa kaya ang hindi ka masira kamukha mo 'di ba? Kamukha mo si Kulaong, kadugo mo. Tapos meron pang syempre yung pamilya ni Pastor Jam, ayan, si nanang at tatang niya na napupulaan at napagsasalitaan din ng hindi maganda sa SOCMED dahil na rin sa kagagawan ni Kulaong. Biruin mo yung nanay mo ba naman palabasin mo na parang walker nung kapanahunan ni Pacifico Marcos. 'Di ba? Kaya perwisyong totoo. Yun talaga ang maitatawag mo kay Kulaong. Perwisyong totoo, walang dulot na mabuti, walang dulot na kabutihan, at talagang puro katarantaduhan lang ang gagawin sa tao. Lahat kami pare-parehas kasi magkapatid. O, di ba? Kahit sa negosyo ka apektado kasi lalo na pag nalaman na kapatid ka ni Kulaong, kapatid yan ni Kulaong kapatid yan ng scammer So, iisipin ng tao dahil kapatid ka, ganun ka rin. Kaya minsan, kahit na maayos naman yung buhay mo, nawawalan doon sa maayos na dapat dahil lang doon sa kagagawan ng iba. Gawin na lang yung tama, pero siya, malaki na siya. Harapin niya yan. Ganun lang yan. Total, masyado siyang magaling. Ganun lang. No. Buhay naman yan sabi niya yan Kahit sa negosyo ka apektado. 'Di ba? Buhay naman niya yan Actually, yun nga, 'di ba? Buhay naman yan ni Kulaong. Wala naman tayo talagang magagawa diyan at hindi naman natin na mababago yan, yung mga buhay nila na yan, 'di ba? Tayo, nandito na lang tayo para kontrahin na lang etong mga nagagawang katarantaduhan ni Kulaong dito sa mundong ibabaw. Malaki po talaga nagiging perwisyo sa buhay ng mga tao. Katulad niyan, yung mga nautangan ni Kulaong, mga mamis, mga nanay, mga OFW, mga tao na nagbigay, nagpadala, nautangan ni Kulaong, lahat po 'yon na perwisyo. Lahat po 'yon ay hindi po sila makakaahon hangga't merong bigat sa kanilang mga damdamin dahil nga po sila ay naloko ng isang nagpapanggap na Marcos. Kasi karamihan po ng mga naloko ni Kulaong ay mga naniniwala na siya'y Marcos, naniniwala na siya'y mayaman. Naniniwala na ang kanyang mga kaperahan ay na-freeze ng AMLA. Yan ang katotohanan diyan Kaya po yan po mahaba pang panahon ang gugugulin bago po masingil
eto nga mga katarantaduhan na pinaggagawa nitong si Kulaong. Kaya ano to kumbaga tayo, ako naman naniniwala naman ako na meron meron talagang ano yan, meron talagang karma yan at meron talagang balik etong si Kulaong, makakabawi yung mga naagrabyado ni Kulaong. Kaya lang matagal na panahon pa po ang gugugulin. Eto si Pastor Jam, alam nyo naman na ako vocal ako sa pagsasabi na ako naniniwala ako na si Pastor Jam ay kinakalaban talaga ang kanyang kapatid, ang kanyang Kuya Norman. At sabi ko nga, basta anti-Kulaong ka, kung ayaw mo kay Kulaong, goods tayo, di ba? The enemy of my enemy is my friend. Hindi ko naman literal na kalaban si Kulaong o kaaway si Kulaong, pero ayaw ko kay Kulaong. Kaya kung si Pastor Jam ay naniniwala diyan na perwisyo ang kanyang kapatid, ba syempre, pabor sa atin yan. Kasi kapatid na nga nagsasabi na peperwisyo sila 'di ba? Actually, ito wake up call nga to kay kay Alex Skywalker kasi biruin mo yung sariling ang kapatid perwisyo ang dali. Lalo pa kaya sa iyo na hindi ka naman kaano-ano, hindi ka perwisyoin yan. Kasi eto si Pastor Jam nga, 'di ba, pinagbabantaan ng buhay nito, kapatid 'to Oh. Doon pa lang red flag na 'di ba? Kaya nga kapag ikaw sumusuporta ka pa din kay Kulaong hanggang ngayon, tanga ka. Kasi sumusuporta ka sa tao na ang mismong kapatid ay gustong ipagurgur. Yan yung isa sa mga magandang naidulot ng pag-record ni Yama kasi nadinig natin yung mga ganyang salita from the horse mouth mismo. 'Di ba? From the horse mouth mismo na etong si Kulaong pinagbabantaan si Pastor Jam. 'Di ba? Si Pastor Jam mismo pinagbabantaan ni Kulaong Na ano natin 'yan, nadidinig natin yung kanyang pagbubunga nga diyan. So 'di ba? Maganda na yung gantong pangyayari na nalalaman natin na mismong si Kulaong, sariling kapatid, kaya niyang ipagurgur. What more pa kaya yung ibang tao? 'Di ba? What more pa kaya yung ibang tao na na napeperwisyo nitong si Kulaong ang hindi po yung ipag bantaan ng hindi maganda, 'di ba? Kaya yan, wake up call to kay Alex Skywalker kasi sariling kapatid na to itong nagsasalita na to. Sana malaman niya yung mga ganitong bagay. Kasi kumare ako nakikipagkaibigan ako, syempre tinitignan ko din naman yung tao kung o ano ba ang nito. Ano ba ang ugali nito? Ano ba ang pakikisalamuha nito sa mga kapatid, sa kanyang mga kamag-anak? Hindi po maganda Hindi kasundo pamilya. Kita nyo, umuwi lang si Kulaong ng doon sa kanyang magulang dahil tinakbuhan niya yung kanyang warrant of arrest na papalabas doon po sa Maynila. Sa Metro Manila, yung mga korte doon, anytime pwedeng maglabas kasi ng warrant of arrest. So, tinakbuhan niya yon, pumunta siya ng Isabela para yan hindi maihain sa kanya sa oras ng kapanahunan ng Holy Week. Ayaw niyang mag-stay ng Holy Week na nasa kulungan. Kaya umuwi siya ng Isabela. Pero kung hindi nanganganib ang kanyang kalayaan, hindi rin naman uuwi yan doon. Kita nyo, nasukol na si Kulaong, kaya ang kanya na lamang paraan
umuwi sa kanyang nanang. Wala na eh, wala nang ibang ano eh, wala na ibang way eh. 'Di ba? Wala nang ibang magagawa. So umuwi na lang sa kanyang nanang. Gano'n na lang ang ginawa ni Kulaong. 'Di ba? Kaya po kung makita man natin na ganyan si Kulaong na lagi namang loner, walang pamilya, eh yun po kasi yung talagang kanyang ano, kanyang porte. Ang mamuhay mag-isa at gumalaw ng mag-isa at kapag nagsusukol na, saka lang pupunta sa pamilya. Yun po yung ano, yun po yung dapat makita ni Alex kasi syempre tayo ay mas ano tayo eh, mas nakikita natin yung red flag kay Kulaong kaysa kay Alex na nakakasama niya. Ang akala kasi ni Alex mabuting tao to. Mali ang akala niya. RBJ, Kuya Alex, nasisira lang pangalan mo, kakadikit mo kay Kulaong. Sino po tong RBJ na to? Shoutout sa'yo, hello po. Ba't may jacket siya? Parang ngayon ko lang siya nakita dito. RB Solid North. Yun. Hello po ah. Ito, basa tayo ng comment pa. Okay, Ate Jaril Pasag. Ay, Jaril Pasage, hello po. Ayun. Live to. Shout Tucker, ano to, recorded lang to. Actually, nire-record lang to. Tapos, hindi siya live, nire-record lang habang naka-live para pag mamaya in-upload ko, eh, marinig nyo na sina-shoutout ko kayo. Kaya hindi to live. At Erlinda Balatukan, dapat kay kulangot makulong habang buhay para wala na siyang maloko at sinungaling at mayabang. Ravenclaw, hello po. Ayan, Ate Ayumi. So, Mac, paano si Marv sa'yo? Ewan ko po, hindi ko po alam. Paano ano? Paano? Okay, Ayumi, out of topic ka na naman. Oo nga eh, parang hindi ko naman nabanggit si Marbs. Jan Gabina, hello po. Juanito Mendoza, good PM. Mac, hindi pa rin tumitigil si Kulaong ha, idol. Oo, hindi pa rin po tumitigil. Wala pa rin pong live. 8 days ago na po ang live ni Kulaong. Wala pa rin po siyang live hanggang ngayon. Ate Erlinda, tuwan-tuwa. Big Mama, literal na from the horse mouth talaga. Tama. Di ba? Literal na literal. Ate Glenn Magramo, hello po. Pati yung ate na supporter ni Kulaong malaki din, Saltek best friend niya. Si Sheena, damo na kumain ng... Sheena damo. Okay, RB. Kuya Juanito, good PM, pa-shoutout na naman po yung mga kasamahan kong barangay Tano dito po sa Kupang, Antipolo, Rizal. Gia, Ate LB, Joe, Jocelyn, Pin, Kuya Celso, at sa chairwoman namin, si Ate Beng Marqueses. Ayun. Shoutout po sa mga tropa pips natin dyan sa Kupang, Antipolo, Rizal. Ang tagal ko nang din nakakapunta ng Antipolo. Dati kada piyesta ng Antipolo, nagpupunta kami dyan ng ano ko dati, nung bata pa ako, lola ko kasama ko dyan. Tapos, nung medyo hindi na kaya ng lola ko, nanay ko na lang kasama ko. Tapos nung dati, mga binatilyo na ako, nakakapunta pa ako dyan eh. Simula nung ako umuwi ng Pilipinas, di pa ako nakabalik ng Antipolo. Ang gustong-gusto ko dyan yung kasoy, mainit-init. Kuya Emil Capistrano, hello po. Okay, Big Mama, live to ng replay. Yun ang pinakatamang word. Live to ng replay. Ayan. Kuya Henry, Solid North, Ilocana siya. Oo nga nakita ko nga, maka-BBM. Ate Ayumi, di ba ang sabi, the enemy of my chuchu is my friend? Bakit para iba yung mga comment ni Ayumi, no?
Umpisa ka na naman. Ano ba nangyari? Ano ba meron? Ah? Ano ba nangyari, Ayumi? Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka lang. Baka nalipasan to ng gutom ha. Pakainin niyo si Ayumi. Ano ba nangyayari sa iyo, Ayumi? So yun lang 'di ba? Tayo naman tama naman si Pastor Jam, buhay ni Kulaong yun. Wala namang ibang sinisira si Kulaong kundi buhay niya. Di sirain niya ng sirain. Wala namang mawawala sa atin eh. Ayumi, baka na sandstorm ka. Oo nga, nasa Middle East nga pala to. Yung gamot daw ni Ma'am, Ayumi, ayan sabi ni Ate May Noble. 'Di ba? Ate May Noble, hello po naiwan to ng bus malamang. Ayan. Yun nga, ano lang talaga siguro. Wag niyo masyado isipin si Marbs kasi mahahawa kayo, baka mahahawa kayo. Baka mahahawa kayo eh.